Magandang araw mga katungkaners, sa lahat po ng viewers. Kumusta na po kayo? So ngayong araw, nandito po kami sa aming bahay. So alam niyo naman, medyo mainit ngayon yung sitwasyon about Mr. Nice Guy. So ngayong araw, malalaman nyo kung ano talaga yung totoong dahilan ng, sabi natin, kanyang pag-alis doon sa kabilang team, ano? So, parang nakakalungkot isipin na yung panig niya ay hindi nyo rin malaman. So, ngayon, malalaman nyo. At siyempre, tatanungin natin siya mamaya para magkaalaman na kung ano nga ba yung dahilan ng kanyang pag-alis doon. So, unang-una, simula muna tayo sa kasi yung aming team, Katungganers, doon muna tayo magsisimula. Kung saan kami nagsimula, doon muna tayo. So yung Katungganers na pangalan, pabatid ko lang po doon sa lahat ng mga viewers na nagsabi na Katungganers ay katunggali daw. Ibig sabihin, kalaban. So hindi po kami kalaban, ganito po yun. Noong nag-start pa lang kami, 11 years old pa lang si Little K, 11 years old pa lang. So, siya yung gumawa ng aming channel na Katungganers. So, yung pangalang Katungganers, nakuha po namin yan sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay katunggan. Kaya, dinagdagan namin ang Katungganers. Yan. Kapatid po sa lahat, ha. So, ngayon po, yung may nagsabi nga na yun nga daw, katunggali, kalaban. Hindi po kami kalaban, kaibigan kami, no? Sa kabilang team, mga kaibigan natin yun doon. So sa mga viewers po, nakakalungkot man pong isipin, no? Sa aming mga viewers, ganoon din sa kabila, huwag na po nating idamay yung mga taong hindi naman dapat, katulad ng mga bata. So, pakiusap ko lang po sa inyo. Kami ay humihintay lang ng pagkakataon na talaga namang sila yung mauna. Kasi nirerespeto namin si Jeff, eh. Halimbawa, hindi namin nirerespeto si Jeff, noon pa lang, nag-vlog na kami about sa kapatid namin. So, tungkol naman doon sa mga subscribers nila, mas nauna po kami na subscribers ng Harabas isa sa inyo. So, nag-uumpisa pa lang sila dyan sa ilog. Yan, ito lagi na pagtanungan si Wardog, si Barbaro, kung saan mayroong paros, kung saan mayroong lukan, tapos kung saan maganda mga whale. Tinuturo naman namin kasi nga noon talagang sila yung naunang mag-vlog, eh, no? Tama yun, yung sinasabi niyong sila yung naunang mag-vlog. So, sabi na, gaya-gaya lang kami. Wala pong problema doon. Kasi, sila mismo tinuruan nila kami na kung paano, di ba? Pero yung sabihin na gaya-gaya kami na ginagawa namin dyan sa ilog. So, ito lang po ang sasabihin namin sa inyo. Simula pa noon sa magulang namin, ang ibinubuhay po ng mga magulang namin sa amin, nandyan po galing sa ilog. Pangingisda po yung kanilang hanap buhay. Yun po yung yun yung trabaho nila na ipinagtutusto sa amin. Ibig sabihin, yun yung kanilang trabaho talaga na para kami ay mabuhay. Kung napapansin nyo, no, halos bago namin sinama si Kuya Guy sa vlog, pansinin nyo sa mga video namin, mahigit po 1 buwan bago kami nakapag-upload ng video. Sa kadahilan ng, ayun nga po, unang-una, ang kinikita po namin dyan, naku, 2,000 hanggang 3,000 ang pinakamalaki. Isipin nyo, hindi po yun hanap buhay namin. Kumbaga, extra income lang po namin yun. Trabaho po namin
binablog namin. Hindi po porket nag-vlog kami dyan, ihanap buhay na namin, hindi po ganun. Hindi po ganun yun. Nagkataon lang na nagbablog kami, yung mga ginagawa namin, di ba? Sayang din naman eh. Extra income, oh. Tapos, pag halimbawang may papandawin si Barbaro, ispat lang namin. O yung huli niya, ibibinta niya. Di ba? Diba, si Wardog, yung huli niya, bibinta niya rin yun. Ganun po kami. Tagal po kami bago nakapag-upload. Sa kanila ng, ayun nga po, kaya madalang kami mag-upload. So, kami talaga ay hindi na sana magbablog. So, napag-isipan naming mag-asawa na yung kapakanan ng aming anak, una-una si Little K, bilang isang cameraman namin dati, siya yung nag-edit. So, hindi tukit habang buhay, naisip namin mag-asawa, nandyan siya sa pagbablog. Mamaya may kayat yan siya mag-vlog na lang na mag-vlog. So, iiwanan niya yung pag-aaral niya. So, kasi sa vlog, wag po tayong mag-amdyan. Wag po tayong mag-asa na sikat tayo ngayon, sikat tayo bukas at magpakailanman. Hindi po. Hindi po ganun. Kailangan po, yung mga anak natin, yung mga anak namin, no, kailangan pong mag-aaral. Kasi nakikita nyo naman, 10 po kami magkapatid. Kahit na isa po ay walang nakapagtapos ng pag-aaral. Sa kadahilan ng yun nga po, talagang napakahirap yung buhay namin, no? Dahil yung magulang namin ay talagang hindi rin nakapag-aral, no? Hamak lang na isang ngingisda. So, kaya ganun siguro, hindi kami nakapagtapos ng pag-aral. So, sa kanila, sa aming magkakapatid, so ako lang yung medyo, kumbaga yung may, mataas na sa kanila sa pinag-aralan. Nakapag-aral po kami, hindi lang nakapagtapos. Kaya ganun, sa tuwing, sa tuwing may mga problema sila, so, kumisan ako rin yung takbuhan nila. Diba? Masarap din kasi yung sa magkakapatid kasi dapat nagtutulungan talaga. Dito sa amin, wala pong naiiba dito. Lahat ng kapatid ko na andito. Ayaw naming hiwa-hiwalay. Kaya yung dikit-dikit lang yung bahay namin dito, walang naiba. Talagang sulit talaga yung aming samahan magkakapatid. Kaya, yun nga. Sinabi namin ni Mrs. K na ihinto na yung pagbablog. So, ganito ang ginawa namin. Kasi yung mga viewers namin, mga sulit, talagang naghahanap sila ng sabi ko, isasawa ko, na lang, yung minsan-minsan lang tayo mag-vlog. Dalang, no? Oo, para mapakita rin sa aming mga viewers talaga na yung kalagayan namin dito. Tungkol naman dun sa mga gamit namin, unang-una, nagpapasalamat kami yung unang GoPro namin. Ito kay kanino galing yon? Yung unang GoPro galing sa pamilya sa Markham, Canada. Thank you po. Yung pangalawa po ay galing kay Miss Strawberry Sweet. Oh, yun po ang totoo. Salamat kami sa aming sponsor ng aming GoPro, no? Kay Ma'am Strawberry Sweet sa pamilya dyan sa Markham, Canada. So, yun lang po yung nagbigay sa amin ng GoPro namin. So, may nagsasabi doon sa kabilang viewers na di umano daw yung mga GoPro namin ay nanggaling doon sa kabilang team. Hindi po. Sa sponsor po namin galing yon kay Ma'am Strawberry Sweet tsaka kay pamilya dyan sa Markham, Canada. So, kasi kaya siguro nila sabi yon, may vlog kasi kami doon na tinuruan ni Harabi si Little K kung paano yung pagkakapit-kapit ba. Kasi noon hindi pa si Little K marunong. Kaya ganun, tinuruan niya.
So, yun po yung totoo. Tatanungin natin si Kuya Igay, ano? Kung unang-una, kung bakit siya nag-alis. Pangalawa, siyempre, anong mga dahilan. So, yun. So, yung mga kapatid ko, nakikinig lang po yan. Nakikinig lang po yan. At hindi po yan talagang magsasalita ng kung ano. Pagbablog, di ba? Kapag pinasok po natin, handa po tayo. Handa po tayo sa basher. Yung sikat nga binabas pa. Lahat ng ginagawa nila mabuti. Pero may basher pa rin. Hindi po mawala yan. Huwag nating damdamin yan. Sama sa buhay yan. Bagkus mahalin natin sila. Di ba? Oh, I love basher. Oh. Di ba? Yung basher lang yan Oh. Hindi po maglalaki yung views natin kapag walang basher. So, yun na. Tanungin na natin si Mr. Nice Guy. So, ayun na nga. Musta po kayo mga karabas, mga viewers ng Karabas, viewers ng Katungganers. Meron po kasing nabasa yung asawa ko sa comment na kaya daw ako umalis dahil daw bumaba ang sahod. Hindi lang doon, meron pong taong pumunta sa akin na narinig na gano'n na kaya daw nga po ako umalis dahil sa pira. Malit ang sahod. Lumito yung sahod. Ngayon, pag-usapan po natin. Tatanungin ko po kayo, ilan po ba ang subscriber ng Harabas at ng Katungganers? Meron na, ilan ang viewers, ilang beses mag-upload, ilan ang views. Ngayon, kapag nakwenta na po natin yan, saka po natin sabihin na ako ay umalis dahil sa pira. Sa totoo lang po, yung sahod ko, kung ikumpara ko sa sahod ng mga kapatid ko, hindi pa po makakalahati. Kulang. Yung sahod po. Yung sahod niya lang yung sahod Yung sa akin niya. lang po. Siya lang. Yung sarili ko lang po sahod. Kung halimbawa po, nagsahod ako ng 16,000, sa kanila po baka 5,000 lang. Wala pa. Baka wala pa. Ilang months na kaming walang sweldo. Yan yun, totoo. Oh, yun po, totoo. Paano nyo po masabi na kaya ako umalis ay dahil sa pira? Yan ang po, tanungan. Yung sa akin, nagbablog po ako, yung sabi ni Katungganers kanina, sila dito pasulpot-sulpot ng vlog. Pero ako doon po sa kabila, ay para sa akin ginawa ko pong hanap buhay yun. Dahil sumasama ako sa ilog, sumasama ako sa dagat. Dahil nahiya ako, dahil para sa akin trabaho yun. Ganun po ako kung magtrabaho. Ngayon, sa mga viewers natin, bukod po sa ginawa ko ng trabaho yung pagbablog sa kabila, para magpasaya rin ng tao yung pagbablog, hindi po para pag-awayin ng mga tao. Ngayon, balik tayo sa sabi ni Harabas na ganun nga, bakit daw umalis ako na napakabait daw ni Harabas. Totoo po yun. Yan po ang totoo talaga. Napakabait po ni Harabas. Ako po ang nagpapatunay. Hindi lang si Harabas, pati si asawa niya, yung mag-asawang Senyor Harabas, napakabait po talaga nila. Kaya wala silang kinalaman sa aking pag-alis. Kung meron man po, yun, ay napag-usapan na namin ni Harabas yun. Ngayon, ang sabi ni Harabas, hindi siya magsasalita kahit anong pilit nyo sa kanya, kahit anong piga nyo, hindi siya magsasalita. Irerespeto ko po yun. Ganon din po ako. Hindi ako magsasalita. Dahil gusto ko po nanggaling sa kanila. Bilang respeto sa kanya. Sa mga katulad niya po, na nabanggit ni Mr. K kanina, na sa mga baser natin dyan, sa mga nakiusap po ako na huwag na po natin lamay yung mga bata. Kasi magulang din po ako. Ay kung katulad ko po kayo, magulang din, may anak kayo na ganun at sa inyo nangyari, isipin niyo po kung gaano kasakit. Ito man sabi ko, hindi po pira ang dahilan ng aking pag-alis. Kung ako po, sa sarili ko, kaya ko po lahat. Kung sa sarili ko lang, natiis ko po yun ng 5 taon mahigit, yung mga
isang bagay na hindi ko gusto. Dahil nga po sa pag-respeto rin sa kay Harabas, para hindi na agad mag-alis para sa pamilya ko. Dahil trabaho po yun eh, para sa akin eh. Pero meron na pong nadadamay na iba. Ayun po ang ayaw ko. Sabihin mo kung sino ang nadadamay. Para malaman din ang viewers natin. At viewers nadadamay nila. po yung mga kapatid ko. Sa totoo lang po, ako hirap dahil naninimbang ako sa kanila, sa kapatid ko at doon sa trabaho ko. Tingnan niyo po, pansinin niyo sa mga vlog nila. Nakikita niyo po ba kung pirmi nagasama? Yun, agawin ko lang yung sinabi ni Mr. Nice Guy ha. Halos 6 na taon siya dyan sa pagbablog nila. Bilang respeto kay Jeff, ni minsan hindi namin niyaya, hindi kami nagpa-promote sa kapatid namin para umangat yung views namin, tumaas yung subscribers namin. Dahil alam po namin na yung kapatid namin, ayaw namin ipapahiya sa kanila. Lalong-lalo na siyempre sa mga viewers. Nakikita yun, ay ito, ganito yan. Hindi po kami ganun. Hindi po kami ganun. Kung pera lang po ang dahilan, kung views lang po ang dahilan, kung subscribers, yung pag-angat, hindi po kami ganun, no? Kaming magkakapatid. Yung hindi talaga namin ginawa yon. So, kung nakikita nyo, yung pasulpot-sulpot niya, halimbawa, yung may okasyon dito, tatawagan namin siya doon. Makain lang siya, maalis siya. Napansin nyo? Ganun lang po yung, ganun lang po yung spot namin sa kanya. Pero, halimbawa po, yung yayain namin siya, yung isang buong vlog, hindi po nangyari yon. Kahit kailan. Silipin nyo po yung vlog namin. Silipin nyo po. Kung mayroon kaming vlog, nakasama siya, na talagang yung pagbablog talaga, nakikita nyo po doon, yung kainan dito, yung may birthdayhan. O, siyempre, bilang kapatid, iyayin namin, di ba? Mas marami pa yung walang spot kaysa may spot sa kanya. Yun po yung totoo. Katulad na sinabi ni Mr. Nice Guy, kung tungkol sa pira, di ba? Kung pira lang po ang kanyang pag-alis, di sana noon pa. Noon pa dapat. Nung talagang malakas pang views sa YouTube. Batid po ng lahat. Ngayon, ng mga vloggers, ng mga viewers, na napakahirap po ng views ngayon sa YouTube. Yun po yung totoo. Yung mga nagko-comment na nagkaroon daw ako ng bahay dahil sa kay Harabas sa pagbablog. Totoo po yun. Totoo po na nagkaroon ako ng bahay sa pagbablog. Pero pinaghirapan ko naman po yun. Dahil buwis buhay po yun. Hindi lang basta-basta. Kung naalala nyo, marami po kaming pinagdaanan na hirap. Ito lang, for example lang natin, yung nalubog kami sa likod ng iling. Oh. Hindi po ba buwis buhay yun? Tuwing maglaot kami, nakasalalay po ang buhay namin. Saka isa pa po, wala pong nagmamayari sa akin. Yun lang po ang masabi ko, wala pong nagmamayari sa akin. Tulad nga po ng halimbawa po kayo ay may trabaho. Pagpalagay na natin sa ang trabaho mo ay bangko, nakapag-ipon ka. Siyempre, yung naipundar mo dahil sa pinagtrabahuan mo. Ganon din po yun sa akin sa pagbablog. Pinagtrabahuan ko po yun. Lahat ng natanggap ko suklihan ko naman po yun kung sino po ba, ito tanong ko lang po kung napapansin nyo sa mga kasamahan ko tuwing magdagat kami sa ilog, sino po ba ang malimit sumama sa 2 team? Hindi po ba ako? Pero wala sa akin yun dahil ang iniisip ko, trabaho nga po. Yun ang iniisip ko. Para sa akin, trabaho yun. At nakakahiya na magpatamad-tamad ka dyan sa trabaho. Kasi nga, ginusto ko yung trabaho na yan. Ginagampanan ko ng todo. Ginagampanan ko totoo. Yung mga tao, sabi nga gano'n na napakabait ni Jeep.
na ba't daw umalis ako. Ba't daw sumama ako sa mga katungganers, kapatid ko. Tanungin ko po kayo. Bukod po sa ating nasa taas, magulang, asawa, sino po ba ang una-una nating malapitan? Sino po ba ang mahihingian natin ng tulong? Pag nasagot nyo po yung tanong ko na yan, yun na rin po ang sagot ko sa inyo. Kaya sa mga viewers natin dyan, good vibes lang po tayo. Tama lang. Para maging masaya lang. Kasi yung pagbablog bukod sa nagpapasaya hindi ganyan, inulit ko po hindi natin kayo para pag-awayin pa. Ganun lang. Sabi ko nga po kapag lumamig ng sitwasyon, willing po ako magpunta sa bukid para makiusap, mag-usap kami. Kung payagan pa nila ako. Pero hindi na po para sa vlog. Pupunta po ako doon para makipag-usap. Sabi ni Jeff, ilang beses daw siyang pumunta dito. Na balik-balik. Totoo po, na balik-balik siya. 2, pangatlo. Nung araw din po na yon, pumunta rin po kami. 2 beses po kami pumunta sa kay Harabas. Naglahad po ako ng aking problema. Naglahad po ako sa kanya kung bakit gusto ko nang magpahinga sa pagbablog. Yun po ay dahil sa